Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita, Biblia. 27 October 2024, nandito na tayo sa aklat ng Lucas chapter 3, ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Pakisabayan ako ng basa guys. Nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Lucas chapter 3 verse 1, ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Verse 2, nang sina Anas at Kalifas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudiyo, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan. Verse 3, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya ay nangaral, pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Verse 4, sa gayon natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Verse 5, matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Matutuwid ang daang liko-liko at mapapatag ang daang bako-bako. Verse 6, ang makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Verse 7, maraming ang tao ang nagsilapit kay Juan upang magpabautismo, ngunit sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? Verse 8, ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi na kayo at huwag ninyong idahilan na mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Verse 9, ngayon pa may nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Verse 10, tinanong siya ng mga tao kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Verse 11, sumagot siya sa kanila, kung mayroon kang 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala, ganyan din ang gawin ng may pagkain. Verse 12, dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Verse 13, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon niya. Verse 14, tinanong din siya ng mga kawal, at kami po naman, ano ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di makatwiran. Masihan na kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Naalala ko tuloy yung sundalo, yung nanghingi ng ng relo ni PBB. Nakalagay na dito sa Bible guys, so huwag kayong manghingi kanino man. Yung mga sundalo, yung mga kawal kasi, sundalo kasi is kawal yan. Yung verse 14, tinanong din siya ng mga kawal, at kami po naman, ano ang dapat namin gawin? Huwag kayong manghingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di makatwiran, masaya na kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Kaya dapat yung mga gagraduate yan, huwag kayong manghihingi ng relo. Malay nyo naman, may sentimental value kay PBBM yun. Tsaka bawat gamit ng presidente guys na mahalaga, lalo na inano sa inauguration, ilalagay nga daw yan sa museo. So, kung bakit may pagdating ng araw, history na yung relo na yan. Diba? Kaya dapat huwag kayo manghihingi. May sweldo naman kayo eh. Ay, nako. Okay. Lucas chapter 3 verse 15. Tsaka, paraan yan ng pagiging korap. Kaya huwag kayo magiging korap. Kasi yung ganyan, nagiging korap ang isang tao eh. Walang gagawin niya kundi manghingi na lang. Yung bang nangungutong ba? Pag may pag may ranggo na yan. Okay.
Kaya huwag dapat sanayin, huwag dapat, kasi yung ibibigay mo yung gusto niya, masasanay yan. So, huwag dapat ganun. Kasi yung sinasabi nila na maasahan ka ba namin na natural presidente na yan, talagang trabaho niya yan, kahit hindi mo yan hingiin sa kanya, babak-upan ka niyan. Ano ba namang klaseng yan? So, diba? Dapat huwag ka nang magsalita ng ganun sa presidente, kasi ang presidente alam niya ang ginagawa niya, kahit hindi mo hingin sa kanya yung babak-upan mo siya, kasi yun daw ang ibig sabihin ng can you give me your wristwatch? Yun daw ang ibig sabihin. Kung gano'n naman, hindi niyo na kailangan sabihin sa presidente yan, kasi kahit hindi niyo sabihin yan, babak-upan talaga kayo, kasi siya yung chief niyo, siya yung namumuno sa inyo. Okay, verse 15, Lucas chapter 3 verse 15, nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo. Kaya sabi ko sa inyo, kahit sa Biblia nakalagay guys, huwag kayong manghihingi. Okay, Lucas chapter 3 verse 15, nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Verse 16, dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Verse 17, hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipay susunogin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Verse 18, marami pang bagay na pinapangaral, kaya nga yan ang ayaw ko, yung sa second life. Susunogin ka sa apoy na hindi mamamatay yung apoy. Yung verse 17 guys, hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunogin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Verse 18, marami pang bagay na ipinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Verse 19, si Herodes man na pinuno ng Galilea ay pinagsabihan din ni Juan dahil kinakasama niya ang kanyang hipag na si Herodias at dahil sa iba pang kasamaang ginagawa nito. Verse 20, dahil dito ipinabilanggo ni Herodes si Juan at ito'y nagdagdag pa sa mga kasalanan ni Herodes. Binautismuhan si Jesus. Lucas chapter 3 verse 21, nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit. Lucas chapter 3 verse 22, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang narinig nila, ikaw ang minamahal kong anak, labos kitang kinalulugdan. Ang talaan ng mga ninuno ni Jesus. Lucas chapter 3 verse 23 to 27. Magtatatlong taon na si Jesus. Tingnan mo guys yung nakasulat sa Bible. Ang huli nating nabasa yung teenager siya, yung nagpunta siya sa templo, diba? Hinanap siya ng kanyang mga magulang ni Mama Mary. Tapos, sinabi niya na, hindi niyo ba alam na dapat nga raw siya doon sa bahay ng kanyang ama. Yun yung huling teenager siya na story dito. Pero yung ngayon, makikita na natin siya yung binabautismuhan na siya ni Juan. Magtatatlong taon na, so ibig sabihin from 12 to 30, so mga 8 years to yung nawawala rito sa story ni Jesus. Kasi hindi natin alam kung ano yung nagiging buhay niya yung mula nung siya doon sa templo, 'di ba? Nung hinanap siya. Tapos after noon, ito na yung kasunod, binabautismuhan na siya ni Juan. So nasaan yung 8 taon na na story ni Jesus? So, ang talaan ng mga ninuno ni Jesus, Lucas chapter 3, nagtatanong lang tayo ha, syempre, habang nagbabasa tayo, iniintindi natin mabuti.
So, hindi maiwasa magtanong rin tayo. Lucas chapter 3 verse 23 to 27, ang magtatatlumpong taon na si Jesus nang siya ay magsimulang magministeryo. Ipinapalagay ng mga tao na siya ay anak ni Jose. Ang kanyang mga ninuno ay sina Eli, Matat, Levi, Melki, Janai, Jose, Matatias, Amos, Nahum, Isli, Nagay, Maat, Matatias, Simei, Hosek, Josek, Judah, Joanan, Risa, Zerubbabel. Lucas chapter 3 verse 27 to 31. Yung binasa natin 23 to 27a, ito naman 27b to 31. Ang gara siguro pinapaiksi na lang nila to guys. Sina Salatiel. Okay, nandito na tayo sa Lucas chapter 3 verse 27b to 31. Sina Salatiel, Nere, Melki, Adi, Kosam, Elmadam, Josue, Eliezer, Jorim, Matat, Levi, Simeon, Judah, Jose, ang daming Jose, Jonam, Eliakim, kasi pare-pareho pangalan nila eh. Melia, Mina, Matata, Nathan. Lucas chapter 3 verse, sabayan nyo rin ako ng basa guys para hindi kayo malito, kasi ako man nalilito rin eh. Lucas chapter 3 verse 32 to 34. Ayun. Sina David, Jesse, Obed, Boaz, Salmon, Naason, Aminadab, Admin, Arni, Isrom, Fares, Judah, Jacob, Isaac. Lucas chapter 3 verse 34b to 38. Abraham, Terah, Nahor, Serug, Reo, Peleg, Eber, Salah, Kainan, Arphaxad, Shem, Noe, Lamech, Matusalem, Enoch, Jared, Mahalalel, Kinan, Enoset, at si Adan na anak ng Diyos. Oh, pero tayo kasi nag-aano kaagad tayo doon sa kay Abraham, no? Samantalang ang dami pa pala bago kay Abraham. Tingnan mo guys, bago kay Abraham, mayroon pa tayong Terah, Nahor, Serug, Reo, Peleg, Eber, Salah, Kainan, Arphaxad, Shem, Noe, Lamech, Matusalem, Enoch, Jared, Mahalalel, Kinan, Enos, Seth, at si Adan na anak ng Diyos. So hanggang dito na lang guys, bukas na itong chapter 4 ng Lucas. Bye everyone, God bless.